mag-pruning na po tayo ng talong. Kailangan na kasi. So sa video na ito mga kapromde, ituturo ko naman po sa inyo yung normal process ng pagpupruning po natin ng talong. So meron po kasing Y pruning, top pruning, no? Yung Y pruning yung sa sanga na Y, at meron din naman na top pruning, yun naman po yung sa itaas. Yung talbos niya tatanggalin mo para ma-concentrate doon sa mga sa baba, mga sanga sa baba, yung nutrition at mas lumago. So itong gagawin po natin, ito po yung pinaka normal process po ng pruning, yung pagtatanggal lang po nung mga dahon. 3 hanggang 5 depende po sa pangangailangan nung dahon na nasa ibaba po ang ating tatanggalin. So tatanggalin po natin yan kasi ang tendency po niyan, kagaya po nitong mga ito, nakita nyo ang lalapad po ng mga dahon, ano? Kapag ka ikaw ay nag-spray ng mga insecticide or kahit po ng mga organic fertilizer na pa-spray po, ay hindi po makakapasok ng maayos yung pong ating pang-spray dahil naharangan po nitong mga dahon po na ito. At ito rin po mga dahon po na ito ay pinamamahayan po ng mga insekto at ng fungus, lalo na po yung nakalapat na po sa lupa dahil malamig po itong area po na ito, no? Yung mga peste, mga insekto na sumisira po sa ating talong, naninirahan po yan sa malalamig po na area. So kapag hindi po natin inalis po itong mga ito, ang isa pa pong maging epekto sa ating talong, mapopokus po dito yung nutrition. Sa halip na ibigay na sana ng puno yung nutrition na na-absorb niya po sa lupa, doon sa ating mga sanga at dito po sa mga bulaklak po niya, ay napupunta pa po dito sa mga dahon na malalapad na ito na hindi naman na po kailangan. So tatanggalin lang po natin yan mga kapromdi, no? Sige kuya bang pakidikit mo. Pasinin po ninyo to, meron pong mga sanga, no, doon sa pagitan po ng dahon. So hindi po natin yan tatanggalin unlike po ng ginawa po natin doon sa Y pruning. So pag tinanggal po natin yan, cut nyo lang po nang wag masyadong dikit dito, ano, kumbaga mga lang kapiraso lang na may agwat, no, kasi matutuyo pa yan para hindi maapektuhan ito pong sanga na ito. So same din po dito sa iba, pansin po ninyo meron pong sanga yan, may mga sanga po. So nakakatatlong dahon na po tayo, no, 4. So yan, so pwede na po ito kahit hanggang 4 lang po na dahon ng ating tinanggal. So once na nagawa na po natin yan, ang tendency, yung nutrition niya mapopokus na po dito sa mga sanga na ito. So mas lalago po ang ating pong talong, at dahil mas lalago po yan, mas mararami po yung mga sanga niya na malulusog, mas dadami ang paglalagyan ng bulaklak at mas marami po ang magiging bunga. So yan po yung ordinary na paraan po ng pagpupruning, at yan din po yung mga advantage po ng ginagawa nating pagpupruning. Pag inayaan lang po natin kasi na ganyan yan, pamamahayan po yan ng mga insekto at sisira po yan sa ating pananim po na talong. So nakita po ninyo, medyo malinis na po yung area, unlike po dun sa Y pruning na tinanggal po natin to. So dito hindi po natin tinanggal dahil papalakihin po natin itong part po na ito para makapagbigay pa po sa atin ng bunga. So may mga advantage naman po lahat yan, na po, depende na po sa ginagawang diskarte ng ating mga magsasaka. Na po, sa mga susunod na video, explain ko po sa inyo, based po sa experience natin, alin po ba yung mas magandang gawin dyan sa mga paraan po ng pag-pruning po na yan. So sa ngayon, yan po yung normal pruning na ating ginawa. Sige kuya bang, pakiangat mo yung ano. So yan po siya, after po nung ating ginawang normal pruning. So yan po, ano. Yan. Ganda niyan, lusog, oh. Yan, for more tanim updates, follow nyo po ako, Onin Basco sa Facebook at Brad from D sa YouTube. Salamat po.